Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Muli ngang nagparamdam itong si Bantag sa publiko dahil nga umano ay inabisuan siya umano nitong ating dating presidente na pinakamamahal na si former President Rodrigo Roa Duterte na tumakbo umano bilang isang senado ng bansang Pilipinas sa darating na 2025 national and senatorial election. Dito nga natin malalaman na kaya gustong patakbuhan nitong si former President Rodrigo Roa Duterte itong si Bantag ay upang labanan ng mga taong kurakot at magnanakaw sa ating gobyerno. Sa panahon ngayon at sa pag-alis at pagbaba ni former President Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng ating bansa ay tila ba ang mga politikong mga opisyales na nagtatrabaho sa ating bansa ngayon ay tunay ngang hindi kaaya-aya at puro na lamang puno ng kabalbalan. Kaya sige lang Bantag para sa Senado, para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. Hindi nga maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, wow, we vote straight sa endorse ng aming mahal na Tatay Digong. Mabuhay, ihalal natin sila para uunlad ang Pilipinas nating mahal. God bless Philippines. Yes po Duterte na tayo kasi may malasakit sa may hirap na taong bayan. Yung iba na nakaupo, ngayon karamihan may malasakit din naman, malasakit sa pera ng taong bayan. Dahil sa mga puro kriminal na opisyales, gusto ko nang bumaba si Jesucristo upang parusahan ang mga kriminal kasali ng mga opisyal na puro kriminal. Sayang lang pinapasahod natin sa mga human rights personnel, puro drug addict at drug pusher lang ang kinakampihan. Bakit wala bang rights sa mga biktima ng mga addict? Wala bang rights ang mga biktima ng mga drug pusher? Dapat pantay-pantay pagdating sa human rights. Sa totoo lang, wala naman kasi gaano nanonood ng balita sa mainstream media, kaya humina na sila ngayon. Kahit nga mga teleserye nila, hindi na katulad dati na dinudumog ng mga tao, wala na talagang kabuhay-buhay yung mainstream media ngayon, kaya yung ibang media personnel nila, nag-vlogger lang para kahit papaano may viewers. Well, para nga sa buong impormasyon ay panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming naman salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Di mo undang, patyon tamo. Mula nang ideklara ang giyera kontra droga ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong Biyernes hanggang kahapon, umabot na sa 7 ang mga napatay sa mga anti-illegal drug operations sa lungsod, ayon sa PNP. Pero kung susumahin, 28 na ang napapatay sa Davao City mula Enero hanggang ngayong Marso. Sabi nga po ng ating Chief PNP, one death is too many. Kaya nga po pinaiimbestigahan po ito ng PNP leadership. Nirelieve at dinesarmahan na raw ang mga pulis sa sangkot sa... Alam mo, etong hindi ko maintindihan. Ano? Alisin mo. Hindi ko po maintindihan bakit yung gumagawa ng mabuti sa ating bansa ay yan ang ginigipit ng mangilang-ilang politiko o ahensya ng ating administrasyon ngayon. Nakakapagtaka lang, no? Pasensya na po, medyo magiging light po tayo ng konti. Holy Week po kasi, baka mamaya may mga magalit, no? Respetuhin natin. Pero alam mo, nakakaasar po talaga eh. Ang hirap po gumawa ng mabuti sa bansang Pilipinas. Kaya tuloy yung iba, pinipili na lang gumawa ng pangit. Isipin mo, gagawa ka ng maganda, babatikusin ka, pag-iinitan ka, hindi ka susuportahan, wala ka pang mauuwing proyekto sa iyong syudad. Pag gumawa ka ng mali, ganun din, babatikusin ka, may problema ka, kaya tuloy yung iba pinipili. Problemang gumawa ng mabuti, problemang gumawa ng masama, di magpakayaman na lang tayo, magpakasama na lang tayo, total parehas din naman ang sitwasyon.
may pera pa tayo, may mansyon pa tayo. Magpapakahirap ka diyang itataya mo ang buhay mo, gagawa ka ng mabuti, ang hirap mo, wala kang magarang bahay, wala kang magarang sasakyan, binabatikos ko pa rin. Alam mo, itong mga taong gumagawa ng ganito sa mabubuting tao, hindi ko sila maintindihan. Bahala na lang sa inyo ang sitwasyon ng may kapal. Kasi hindi na kayo nakakatulong, pinahihirapan nyo pa. Hindi naman maganda madali itong ginagawa ni Baste Duterte. Tandaan ninyo, yung ginagawa ni Baste Duterte ay taliwas doon sa naging tradisyon o sistema. Mahirap pong gumawa ng isang bagay na kabutihan dahil lalabas ka doon sa tradisyon. Mapakahirap po nun. Imbis na suportahan. Etong mga trolls talaga, ay nako. Kaya nga po pinaiimbestigahan po ito ng PNP leadership. Nirelieve at dinasarmahan na raw ang mga pulis sa sangkot sa operasyon habang nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Internal Affairs Service ng PNP kung nasunod ba ang Police Operational Procedure sa mga isinagawang buy-bust operation. 7 pulis Davao na ang nirelieve. If the investigation will show there is a patent a display of irregularity and negligence on the part of the team leader, supervisor up to the level of city director, then let acts fall on them. Nakausap na rin daw ang hepe ng Davao City Police. Sinasabi po niya at pinaninindigan po niya na legitimate naman po itong police operation. Naalarma Uunawaan ko po na yung 7 pong pulis at 7 na daw din po ang patay ay nirelieve. Naunawaan ko naman ang pulisya rito kasi yan habang iniimbestigahan, tandaan po natin, mag-iimbestiga yung mga pulis. O, sabi nga nila, sabi nung isa, ni Madam, yung spokesperson nila, one dead too many ay kailangan pong imbestigahan. So, naunawaan naman natin, protocol po nila yan, imbestigahan. Pero nanindigan po yung hepe ng Davao na yung nangyari po ay talagang lehitimo. Tatandaan po natin, ito ay mga adik. At karamihan po dyan, sila nga ay nagpapatayan. Okay? So, normal yung mga yan ay may mga armas. Talaga pong maraming naglalaban dyan. Okay? Hindi ko po sinasabi na walang karapatan ng ating pulis na mag-imbestiga. Tama din po yan. Kasi yan po ang kanilang responsibilidad, yan po ang kanilang sinumpaan at kailangan maging patas po sila sa lahat ng Pilipino. I respect them about it. Pero I will stand doon sa mga Davao Police. Dahil ito namang mga taga Davao, itong mga nasa Davao naman ito, ito naman ay sanay talaga silang lumaban sa droga. Pag sinabi ng Duterte may drug war dito, Brad, kung nagtutula ka ng drugs dyan sa Davao or gumagamit ka, lumayas ka na. Nagbigay na po ng warning . And you know, ang Duterte, pag nagsalita, totoo. Hindi yung sinasabing susugpuin namin ng droga sa bansang Pilipinas. Pero sila adik mismo. Alam nyo yan. Alam yan ng buong bansang Pilipinas. Pagdating sa droga, seryoso po ang Duterte. Nagbigay ng warning si Baste. Binisaya kayo. Hindi nyo pa naintindihan. Alam ko, tinagalog din niya. Dapat alis na kayo. Eto hindi ko po kinukonsinti ang inyong pagtutulak ng pulburon o kinukonsinti ko yung paggamit nyo ng pulburon. Pero, wag na kayo dyan. Wag na kayo sa Davao. Seryoso po, si Baste, si Mayor Baste dyan. Okay? Alis na po. Alis. Sa ibang syudad na kayo. Ulit hindi ko sinasabing tama yung ginagawa nila. Pero for their sake, lumayas na muna kayo dyan.
Bakit kasi sa Davao pa kayo gagawa ng ganyan? Ang tanga-tanga nyo rin naman. Adik na kayo, tanga pa kayo. Pasensya na po, Holy Week pala. Di ba? Alam, ang dami namang syudad sa Pilipinas na pinapayagan pa ng matataas na tao at politiko eh. Ba't dyan pa kayo nagsisumiksik na alam nyong galit na galit sila dyan? Eh medyo may yung medyo tika dyan. T-A-N-G-A. Medyo tika. Layas na po kayo. Alis, alis, alis. Ha? Sanay po kasi yung mga pulis dyan. Dahil siyempre, ang tagal nilang nasa ilalim ng mga Duterte at seryoso po ang Duterte dyan. So I don't think this is the first time na gagawin ito ng mga pulis. Pulis Davao. Mga Davao pulis. So, kung titingnan natin yung kanilang track record, alam po nila yung ginagawa nila. And I don't think magkakaroon sila ng error about that. Hindi yan basta sinabi ni Mayor Baste, tapos ngayon lang nila ginawa ng mga pulis dyan. Hindi. Matagal na po yan. Panahon pa ni Tatay Digong, iyan na yon. So hindi nagkakamali ang mga yan. Sanay yan. Yun lang naman ang aking masasabi. Ang Duterte, brand na po nila yung galit sila sa droga. No? Ang Commission on Human Rights o CHR. Ongoing po yung aming investigation na ginagawa ngayon. Ang tinitingnan namin ay una, totoo bang nanlaban itong mga tao. Oo, yan. Ito na naman ang CHR. Okay? Tingnan nyo rin naman, total human rights kayo eh. Hindi naman kayo addict rights. Di ba? Ano ibig sabihin ng addict rights? Hindi lang naman yung mga addict ang inyong pinoprotektahan. Kasi ang problema minsan dito sa human rights, ang pinoprotektahan nila parang lumalabas lagi yung addict eh. May karapatan din naman yung pulis. Halimbawa, ikaw yung pulis. Babariling ka ng addict, anong gagawin mo? O sige, kasi madidimanda ako eh. Diba? Yan nga ang kasabihan eh. I will let my gun do the talking. Babariling ka, anong gagawin mo? O sige, barilin mo ako, go ahead, make my day, ganon. Hindi, you will let your gun do the talking first. Babariling ka eh. Diba? Saan na kayo mag-usap? Ano mas importante? Diba? Yung human rights na yan. Sana lang po, okay, sige, gusto nyo imbestigahan kung talagang naglaban. Pero sana yung investigasyon nyo ay hindi investigasyon moro-moro. Kaya nga po kasi investigasyon. Ibig sabihin, kukunin nyo yung dalawang panig. Ang problema minsan dyan sa Kamara, minsan nandyan sa Senado, huwag nyong gayahin yung kanilang investigasyon. Hindi pa nagsisimula yung investigasyon, galit na sila doon sa tao. Kaya tuloy yung mga tao ayaw magpa-imbestiga. Bakit? Nahusgahan mo na eh. Anong klaseng investigasyon yan? Halimbawa lang to ha, halimbawa lang. Nag-decide ng human rights na mali ang Davao Police. Bakit sila magpapa-imbestiga sa inyo? Hindi pa nga kayo nagsisimula. May desisyon na kayo. Di ba ganyan ang ginagawa sa mga hearing? Tatandaan po natin, hearing, pagdinig, pakinggan mo yung parehas na partido. Ang dami nyo ng Preneskon. Siniraan na si Pastor Kibuloy, siniraan na ang SMNI, may desisyon na sila sa labas, siniraan na si Tatay Digong, siniraan na si Sara. Anong investigasyon ng kalalabasan yan? Di moro-moro yan. Tapos magagalit kayo kung ayaw magpa-imbestiga. Ano ba naman kayo? Lumalabo po ba signal ko? Wait lang ha. I-remove ko lang. Kung gusto nyo talagang pagkatiwalaan kayo ng taong bayan sa human rights, pag nag-imbestiga kayo, imbestigahan din nyo yung karapatan din ng mga pulis.
Ba mahirap yan? Tandaan nyo yung mga pulis, may pinapakain niyang pamilya. May asawa at anak din yan. Kailangan din nila proteksyonan yung kanilang anak at asawa. Ano ipagbabariling ka, hayaan mo na lang? Sino magpapakain sa anak niya at asawa? Siyempre, iisipin mo din lahat yun. Oh. Maging patas lang. Yun lang eh. Yun lang naman ang investigasyon. Eh pag nakaramdam yan, ang ginagawa niyong moro-moro, bago pa kayo magsimula, meron na kayong desisyon. Oy, tanga. Eh. Magpapa-imbestiga ba yung mga yan? Tututukan nila ang baluarte ng mga Duterte kung saan din naglunsad noon ng parehong kampanya si nooy Mayor Rodrigo Duterte. Bago niya ito dali. Sabi ko sa inyo, believe. Happy birthday ulit, Tatay Digong. Kaya believe ako dito sa kay Baste kasi nga umuugong na yung usaping ICC. Sinisilipan na ang Duterte. Pero si Baste, ang nasa isip pa rin niya yung kanyang syudad. Ang laki ng respeto kay Baste. Pwede naman siyang tahimik, hindi magulong buhay eh. Sinisilip na yung tatay mo at yung kapatid mo ng ICC. Pinag-iinitan na ng administrasyon. Pinag-iinitan na ng vloggers. Gumawa ka pa ng laban sa droga na kampanya. Ay, madadamay siya dyan. Pag-iinitan din siya. O, isipin mo, inisip pa rin, napakaswerte nyo mga taga-Davao, nagseselos na ako sa inyo. Napakaswerte nyo mga taga-Davao. Bakit hindi ba ganyan? Hindi mo pwede bang kidnapin ko si Baste, daling ko sa Laguna? Nakakaselos lang kasi. Ang kokonti talaga ng mga politikong may yagbols eh. Nang malinis naman itong lugar namin. Ay, naku, napakaswerte nyo sa Davao. Talagang pag-iipunan ko yan. Ha? Gusto kong lumipat ng Davao. Pag-iipunan ko na tayo ay makabili dyan kahit maliit na. Pag talagang nagkagulo ang Pilipinas at nagkagera, kaya nga, hindi naman kasi may mga nagsasabi, no, kung sakaling magkataon in 2 or 3 years time, kung talagang hindi maawat yung kagaguhan ng marami dyan, marami kasing pasensya na po Holy. Kailangan 2 or 3 years time, nakabili tayo dyan ng kahit na, or may makapagrenta man lang, makalipat na dyan. Delikado pag nagkagera. At least sa Davao, may mga yagbols yung mga dyan. May mga yagbols yung kanilang mga politiko dyan, hindi pa mukhang pera. Sa ibang syudad, pera-pera lang eh. Ang problema niyan, huwag ka na lumipat. Sabi dito, lipat din ako sa Davao, sabi ni Naramel. Huwag kayong magsilipat sa Davao, magsisikip naman doon. Kawawa naman ang Davao. Ako na lang lilipat, huwag na kayo. Pambira, oh. Kaya nga sana, lalo ko tuloy nagustuhan si Mayor. Alam nyo, matagal na nating advokasya yan. Galit na galit po tayo sa droga. Gusto ko nga sana yung mga drogang tumitira mga vloggers na tumitira sa Duterte. Gusto ko silang ipa-drug test. Baka addict yung mga yun, kaya galit sa Duterte. Hindi man lahat, pero meron dyan. Sigurado meron dyan. Lalo na yung mukha, ganun na. Ako, sigurado yun. Oh. Kaya sana naman lang, lalong si Mayor Baste ay i-consider ang bansang Pilipinas. Sana naman, wag lang Davao. Kailangan namin yung laban na ganyan. Wala. Sino nagtutuloy? Sige nga, sabihin nyo, may nagtutuloy ba? Meron bang may yagbols na nagtutuloy ng laban ni Tatay Digong tungkol dyan sa pulburon na yan? Wala eh. Meron ba kayong nakitang seryoso ngayon lumalaban dyan? Wala, bukod kay Baste. Oh. Ay, mababaon tayo sa pulburon. Itong bansang Pilipinas, baka umuulan na ng pulburon balang araw. Pag hindi pa naupo yan si Baste sa national position at patuloy lang ng patuloy gagawin ng administrasyong ganito, bukas makalawa ang hangin sa bansang Pilipinas, pulburon na.
Naku, basta maawa ka sa bansang Pilipinas. Sa buong bansa nagmaging pangulo na. Madugo ang naging resulta at may mga pulis na napatunayan sa korte na nagbalabis. Para sa GMA Integrated News. Ay, naku. Eto next neto, no ha? Mapapansin ninyo, ang ilan sa mga dating broadcaster ng mainstream media na ngayon ay naging vlogger na lang, wala na sila sa mainstream media kasi iba, di natin alam. Balita namin kasi yung iba AC/DC daw. Yung iba talagang balita natin mayabang, sobrang yabang, ang taas ng tingin sa sarili. Yung tingin nila ay kaya buhay ang kanilang network because dahil sa kanila, I really don't know, no? Na ayaw mag-interview kung walang lagay, na alam mo na, yung hindi nila kasundo, walang kasunduan, hindi nila kasundo. So yung iba, may napapansin natin, at yung ibang vloggers, yun din ang ito. Kaya halatang halata na may kumukumpas na na atakihin si BP Sara. Ito po, pakita ko sa inyo. Standby po kayo sa video ni DG Bantag. Ha? Legit po yun. Hindi po yun clickbait. O lakihan po natin. Saglit lang. Lalakihan lang. Para madali nyo mabasa. Gusto ko tong sinabi ni ni Pulong. Kasi usong-uso po ngayon yung bakit daw tahimik ang Vice President Sara Inday Duterte patungkol dyan sa China Sea na yan. Ha? O ito ang sagot ni Pulong Duterte. The question on the actions of Chinese vessels in the WPA should be directed to the Chief Architect of Foreign Policy, the Secretary of National Defense, and the Secretary of Foreign Affairs. O yan. Diyan po yan dapat. Na alam nyo, nahahalata kayo. Kayong dating broadcaster na ngayon ay vlogger at yung ibang vlogger. Nung lumabas ito, lahat sila diyan. Diyan ang focus. Na unusual naman na hihingan mo ng statement ang Vice President. Hiningan ba nyo ng statement before si Lenny patungkol sa mga bagay-bagay? Nung siya ay Vice President? Diba? Hindi po kasi usual yan. Tapos biglang yan ang babanatan lahat ng mga makapula, makadilaw, at makatambayuda. So halatang halata, may kumpas to attack BP Sara. Hindi po Presidente po ba si BP Sara? Lahat ba ng mangyayari dyan sa beach na yan sa dagat na yan, ay kailangan magkomentaryo si BP Sara? Ako ako lang kung ako tatanungin, in my opinion, BP Sara, huwag kang magkokomentaryo dyan. Kami na pong bahala dito sa gedli mo. Asarin mo sila lalo. Bakit? Diktador Diktador kayo mga... Pati sasabihin ni BP Sara, gusto nyong diktahan? Sabi, antindi nyo rin. Napakatindi nyo. Antindi nyo. Ay, ba't yung presidente? Yung mga senador, sila, kalampagin nyo. So, ito nga, yung Secretary of National Defense. Secretary of Foreign Affairs. Huwag nyo ipatrabaho. Hingan nyo si BP Sara ng patungkol sa statement sa DepEd. Lahat kayo dyan parang hindi gumagamit ng utak Secretary po sa DepEd si BP Sara. Oo, bagamat Vice President siya, pero hindi niya naman trabaho yan. Huwag kayong Tapos inutusan nyo pa yung mga attack dogs nyo na dating
broadcaster na ngayon ngayon ay vlogger. Inutusan nyo pa yung mga recruiter ng mga vlogger na nagre-recruit ng babayarang vlogger para atakihin ng Duterte. Halata tuloy na inggitero kayo sa Duterte. Dahil, eto hamon ko sa inyo, gumawa kayo ng kabutihan. Yan ang ipapromote nyo dyan sa dating broadcaster na naging vlogger. Ipapromote nyo yung maganda nyong gawain. Ipapromote nyo dun sa nababayarang mga vloggers. Yan ang ipromote nyo yung magaganda nyong ginawa. Sabihin nyo dyan sa mga broadcaster, ex-broadcaster. Huwag yung puro paninira sa mga Duterte. Ang focus nila. Nahahalata po. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. DepEd po si BP Sara. Ay nako. Ang dami kasing mahina utak talaga sa bansa. Paano? Kinuha yung vlogger, mahina ang utak. Yung kinuha nyo namang isang vlogger na dating broadcaster, alam nyo naman ang problema nun, di ba? Alam natin problema nun. Sus. Wala ding mahina daw utak nung isa. Yung isa naman daw, alam mo na. Di ba? Anong sasabihin maganda nun? Di wala. Malu Ramos, standby sa video ni DJ. Lagi nakatutok kay Sara, sabi niya. Pansin nila yung puon nila ang walang ginagawang wala. Ito yung mga vloggers na mamayagpag para umatake ng kapwa vloggers. That's it. Or siraan ng Duterte. Hindi nila kayang i-promote yung kanilang Duterte. Sabi nila, yes, sanay kasi sila sa EPAL . Si BP Sara hindi EPAL. Trabaho lang ng trabaho ang BP. Hindi. Tsaka baka mamaya, lahat na lang pinupuna kay Sara. Halimbawa, baka mamaya may nagsuntukan sa Malacanang. Si Sara pa rin ang magbibigay ng statement. O, halimbawa lang po ito. Mamaya may nagsuntukan sa kanto. Bakit tahimik si BP Sara? May nagsuntukan sa BGC. Bakit tahimik si BP Sara? May nagsuntukan sa Malacanang. Bakit tahimik si BP Sara? O, may nagsuntukan sa kanto namin. Bakit tahimik si BP Sara? Ano ba yun si Sara? Si Darna? Dapat ang binoto nating Vice President Darna. Ginagawa niyong superhero si BP Sara. Gusto niyo sa lahat? Kailangan may komentaryo siya. May weak ba yung presidente niyo? Hindi ba niya kaya? Hindi, ako yon. Kung ako presidente, huwag nyo nang pakialaman yung BP na yan. Akin to Pilipinas. Itataguyod natin yan. Follow my leadership. Akong bahala dyan sa China. Yun dapat ang presidente. Iniintindi nyo yan. Ay, sinabi ni Tatay Digong, sige, ituloy nyo yung laglag bala sa airport. Malilintikan kayo. Sinabi ba niya, iasa nyo sa Vice President, ang dami kong ginagawa. May ganun ba si Tatay Digong? Yung nangyayari sa bansang Pilipinas dati, may ganun ba si Tatay Digong? Di nyo ako na statement si BP Sara. Hindi, siya mismo. May sense of responsibility. Akin to. Tatapusin ko tong droga sa Pilipinas. Diba? Atapang eh. Hindi asa ng asa kung kani-kanino. Lahat na lang, Sara. May sinabi si Abel Bartolata. Sabi niya, si Boy Raptor, nako. At si Boy Bayad. Oo. Pero may nababalitaan ako, yung ibang vlogger, pinahiram daw ng kondominium. Ang cheap nyo? Pahiram?
Pahira. Kulang na lang bigyan kayo ng ensimada. Sabi ni Yancy, para lang nilang alam, totoo yan. Yan yung ano ha. Ang ganda na sinabi ni Yancy Jill. Para lang nilang sinasabi na walang kwenta ang presidente kasi si BP Sara ang laging gusto nila magsalita. Correct. Kayong mga broadcaster na naging vlogger or yung mga vloggers, pag lagi nyo hihinga ng komentaryo si BP Sara, nilalaglag nyo ang presidente. Kayo ang naglalaglag kay Presidente Marcos nyo. Kayo. Kasi parang pinapakita nyo weak yung president eh. A president can take the lead with or without the vice president. Nakakabiyahe nga si Marcos ng kanyang sarili nang walang leading ni BP eh. Ang daming ginagawa ni Marcos na wala namang leading, hindi kasama si BP. Di ba? Ilan na biyahe niya kasama ba si BP? Kaya nga niyang bumiyahe eh. Pagdating sa statement sa China, si BP Sara. Di ba? Alam mo, I believe Marcos is strong. Kayo naglalaglag sa kanya. O kayo nang bahala dyan, ha? O di ba Marcos, strong ka? Patunayan mo. I believe in you. Di ba? Ano yan? BP Sara? Ano? Kailangan bang humawak sa palda ni Sara? Sabi ni Malu Ramos, kahit ordinaryong Pilipino, alam yan na walang authority si BP Sara about it. Gawa lang ng ignorante mga tao. Alam, yan po kasi, hindi talaga naman, wala namang authority si BP Sara about dyan. Gusto lang nila magbigay ng statement si BP Sara para malaglag sa patibong nila. Kasi ang China laging dinudukit sa Duterte. Napansin nyo ba yon? Nung lumabas yung fake news nila na may secret deal daw. Kaya nga sabi ko sa inyo, napaka-ano nitong mga to eh. Organized po nila. May kumukumpas. Paglabas ng fake news na meron daw secret deal ang Duterte sa China, bigla naman yung kasabay niyan, yung kailangan may statement si BP Sara patungkol dyan sa West Philippine Sea na may sigalot ng China at Pilipinas. Bakit? Iko-connect nila. Naalala ko yung isang jukebox vlogger na dati nagkukunwari pang makasara. Nagkukunwari itong jukebox vlogger na to. Naalala ko, napanood ko lang one time. Dumaan sa akin Ang sabi niya, kaya dumaan sa akin, pinanood ko, ito na daw yung kanyang huling taning kay Sara. Ano yung taning niya? Pag hindi pa binitawan ni Sara daw ang patungkol dito sa West Philippine Sea at sa China, ayaw niya na daw kay Sara. Parte kasi po siya ng Uniteam. Itong jukebox vlogger na to, parte ng Uniteam. So sa madaling salita, itong jukebox vlogger na ito ay naghahanap na ng excuse para sa kanyang viewers na suportahan siya kasi nakaplano niya na talagang ilaglag si Sara. At ilalaglag si Sara dahil gagawa sila ng malaking usapin patungkol sa China. And after that, nagkasunod-sunod na nga. Dinidikit na ang China sa Duterte. Naiintindihan niyo po. Naiintindihan niyo yung galawang, organized na galawan nitong mga vlogger na ito. Unti-unti, binibitawan na nila si Sara. Yung dating pumupuri kay Sara ng mga Uniteam vloggers, binabanata na si Sara. Anong idinidikit China? Lahat sila ganun ang ginawa. Kasi paiipikin nila. Hindi kami traidor kay Sara. Pero kasi hindi bumitaw si Sara sa China. Mga ano kayo, alam nyo na yan. Talagang pinabibitaw kasi ang nagpapasahod sa inyo. Huwag tayong maglokohan. Gumagawa ka lang ng exit, kaya ka nga hari ng jukebox vloggers eh. Dumami na nga pimples mo, kakahanap ng magandang balita paano ipopromote at paano kayo makaka-exit kay Sara.
target nyo talaga si Sara. Tanungin nyo sila, ayaw nila maging presidente si Sara. Bakit? Doon sila nabubuhay eh. Sabi ni Evelyn, kailan ba magkakaroon ng paninindigan niyang presidente nyo? Bakit lagi statement ni Bibi Sara? Okay, eto na po Panoorin po natin itong video ni DJ Bantag. Ito po ay nakita ko itong video na ito. Nakita ko lang po. Nako, ayan na po si DJ Bantag. Ay kayo na humusga kung ito po ba ay si DJ Bantag talaga or ito ay peke na mukha niya at peke na boses niya. Kayo na makinig, okay? Happy birthday po, Tatay Digong. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ay, nasa mabuting kalagayan si Tatay Digong. Nasa Davao yan. Ay, DJ Bantag, okay yung nakikita ko yung dagat sa paligid mo, ha? May ganyan ba sa Baguio? Asan kaya si DJ Bantag? May dagat eh. Parang dagat yan, ha? Nakabakasyon ka, ha? Holy Week, ha? Sana all nakabakasyon. Ayan, may paramdam si DJ Bantag and hopefully magkasama kayo ni Tatay Digong. At bumababa po ang buhay nyo para po pagsilbihan ninyo ang taong bayan muli at ang bansang Pilipinas kung inyo pong mamarapatin. Muli po, Tatay Digong, maligayang kaarawan po para sa inyo. Mabuhay po kayo. Nagustuhan mo? Ayan, nasa Pilipinas News po yan. Patingnan ninyo, ha? Nakita ko yan dyan, ha? Sabi ni Sylvia Ramos, legit DJ Bantag. Ako, kung nakikinig ka man sa aking live show na ito, live show parang nakikinig ka dito sa ating live streaming, Bantag, DJ Bantag, ha? Sir, sana, dahil total, binati mo na rin si Tatay Digong ng happy birthday. Kami po ay sumasama sa iyong pagbati na rin kay Tatay Digong at nagse-celebrate ang buong Pilipinas ng birthday ni Tatay Digong. Sana, makasama ka sa senatorial slate ni Tatay Digong. Ha? Kayo po, hihingin ko na po, okay? Hihingin ko na po kung sakali mang tumakbo sila. Hindi ko naman po sila nakakausap. Hindi ko po sila nakakausap, promise. Pero ako'y gusto ko silang tumakbo. At kung sila ay tatakbo, hihingin ko po ang suporta ninyo. Una, kay Sir Bantag at kay E.S. Vic Rodriguez. Yung mga taong yan, ayan ay talagang lehitimong galit sa mga tambayuda ng bansang ito. And hopefully, we are waiting. Ako sa tingin ko ako lang naman to, opinion ko lang naman. Pwedeng nagkakamali ako. At sa tingin ko naman, inaantay na lang natin na ang kanilang official statement. Antayin po natin ang official statement ni DJ Bantag, ni Sir Bantag at ni Attorney Vic Rodriguez. Official statement na sila ay nagtatakbo under the Duterte wing. Kung sila po ay kukuhanin. Pero yun ay opinion ko lang, hindi ko po sure. But sa aking opinion, yun na lang ang inaantay. Yung go signal ni Tatay Digong at yung official statement ni Sir Bantag at ni Attorney Vic tumakbo bilang senador. Sana lang din tumakbo na rin si Basti. Okay, so pasuportahan niyang dalawa na yan, ha? Ayan, igagaranti ko sa inyo. Galit yan sa tambayuda.
Muli po, Tatay Digong, maligayang kaarawan po para sa inyo. Mabuhay po kayo. Yan, sabi dito, ikaw vlogger, tumakbo ka na rin. Masama mo yun mga digon nyo. Lalim. Ang lalim ng mga trolls talagang pinagkukuha nila. Ang lalim. Sabi ng abangan ng Banateros Brothers sa SMI on April 2. Ay! Yung interview namin. May mga i-interviewin kami sa SMI. Alisin ko muna to. May interviewin kami sa SMNI. Nako, maganda yun. And who knows? Doon na sila magde-declare. Sana. Ng kanilang intensyon. Kung sila man ay, huwag ko na sabihin, mauudlot. Basta, abangan ninyo. April 2. Si Abby, interview nyo, coach. Oo, okay lang. Interview namin si Abby. Basta walang bagsakan ng mic, ha? Oo. Gusto ko personal. Pero pagka binagsak mo, Mike, magkakasamaan tayo doon. Show na namin yun, eh. Walang Pero ito, muntik ko pong maibagsak. Tumakbo kasi ako, magpipicture-picture ako bago umalis, eh. After nung aming, nasagi ko yung mic, buti hindi bumagsak. Sabihin, Mike Abby pa ako nagbagsak ng bike. Ito, pakinggan nyo, hindi ko na puputulin yung buong statement ni DG Bantag. At kayo ang humusga kung legit ba itong video na ito o hindi. Ay, Jay Guevara, shout out sa iyo. Yan, Jay Guevara TV, kasama namin yung kahapon. Ito, pakinggan. Kayo na humusga. Pilipinas News, thank you po. Andyan po yung video na yan, makikita. Happy birthday po, Tatay Digong. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at bumaba pa po ang buhay nyo para po pagsilbihan ninyo ang taong bayan muli at ang bansang Pilipinas kung inyo pong mamarapatin. Muli po, Tatay Digong, maligayang kaarawan po para sa inyo. Mabuhay po kayo. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Sang-ayon ka ba sa iyong mga Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.